Hihingi lang tayo ng pinaka-latest update doon sa pagpatay sa isang retiradong pulis dyan sa Tondo. Henry, ito yung dating close-in ni Mayor Isko, di ba? Mga kapuso. Alright. Major Philippines, sir. Magandang hapon po. Yes, Karine, isang mapagpala at kalmadong hapon po sa inyo. Ganun din po sa mga nakatugay-gay sa inyong programa ngayon. Apo, unang hihilingin lang namin sa inyo, ano ang pinaka-latest update sa isyong ito? Pagharap na po natin ng kaukulang reklamo. Ito pong ating mga suspect dito sa tanggapan ng Tagusig sa Lungsod ng Maynila. Kung saan nga po, ito pong sumurrender sa atin na rider na natakustudiyan natin ay naisampa na po natin yung kaukulang reklamo sa kanya. Ganun din po yung kanya pong kasamahan dito, yung mismong gunman, naisampa na rin po natin yung kaso sa kanya. Ganun pa man po, Karin, tuloy-tuloy po yung ginagawa nating follow-up operation para po dito sa gunman. Dahil ito pong gunman na ito, itong si alias Floji, ay may mga existing warrant of arrest po ito. May dala pa po itong warrant of arrest na robbery, isa pong bailable at isa pong non-bailable, na ginawa niya po ito sa Baguio City noong taong 2024 and 2025. Okay. At yun po yung ginagawa natin ngayon na Karine, tuloy-tuloy po yung ating operation laban po dito sa ating isang suspect natin na si alias Floji po. Nakuha nyo na ba kung anong eksaktong motibo bakit pinatay yung retired police? Ang nakuha natin, Karin, ito naman po ay random lang nilang victim. Ibig sabihin, nakita lang po nila dun sa lugar kung saan dahil nga po may mga suot po itong mga alahas, yun po yung naging dahilan kung bakit po nila ginawa yung krimen. At nakakalungkot nga po dito dahil yung isa nating retiradong pulis, nakakaretiro lang din po nito, ay napatay doon sa pang-hold up nitong dalawa na ito. Ganun pa man, Karin, ito pong nasa kustudiyan natin, yung sumurrender po sa ama ng Lungsod ng Maynila kahapon. Ito po ay may warrant of arrest din po ito. Sa nilabas po ito ng Quezon City, doon po sa illegal possession of firearm at omnibus election natin. At meron din po siya dalawa pang kaso na may warrant in arrest po siya ng 2 counts po ng robbery na ginawa na rin po ito sa Quezon City. At nalaman natin, Karin, ito pong nasa kustudiyan natin, si alias B-Boy, ay nakulong na rin po ito sa Muntinlupa noong 2020 at kalalabas lang po nito noong 2024 sa kasong robbery din po. Kaya nga po sabi nga natin sa pagkakahuli po nito, sa pagkakasurrender po nito, ay alam po natin na mababawasan natin yung mga tinatawag nating anay ng lansangan. At ito pong sabi nga natin, ito pong natin, hindi po kami titigil hanggang hindi po natin nahuhuli ito. At sabi nga natin, managot sa batas at mabigyan po natin ng hustisya yung ating dating Police Maynila po. Nakakaretirado lang na napatay nila dito sa ginawa ng pang-hold up. In other words, talagang ang motibo lang ay hold upin dahil nakita may mga alahas na suot, ganun po? Tama kayo, Karin. Ganun po yung kanilang mga modus operandi at sa maraming pagkakataon po, ginawa na rin po silang makahalin tulad nito. At sabi ko nga, Karin, nakakalungkot dahil lagi sa pamamagitan ng mga ginawa nila na ganito ay may nagbuwis po ng buhay. Ganun pa man po, tulad po ng bilin ng ating ama ng lungsod at ng aming district director, gagawin po natin yung lahat para mahuli po natin itong ating pong gunman na ito at mapanagot po natin sa batas at mabigyan po natin ng hustisya yung pamilya ng ating kasamang pulis. Ilang lahat na po nyo ang hawak nyo ngayon ng mga suspect at ito bang grupo na ito ay talagang mga professional na hold-upper? Ito bang mga ito ay mga civilian pa rin o dati ring may kaugnayan sa PNP or sa AFP or what? Walang kaugnayan ito sa anumang serbisyo, Karin. Ito ay talagang sabi nga natin itong si alias B-Boy, Karin, miyembro ito ng Commando Gang. At ito naman yung ating at large natin, itong si alias Floji, ay Batang City Jail ito. At yung mga nakuha nating information, Karin, talagang ito yung kanilang modus operandi. Kaya nga, Karin, tuloy-tuloy yung ginagawa natin. Kahit na isampa na natin yung kasong robbery with homicide dito sa dalawang ito, tuloy-tuloy pa rin yung paghahanap natin dito sa gunman natin kasi meron itong existing na mandamiento de arresto. At yun nga, Karin, yung isa dito walang bail. At yun ang kailangan nating magawa, Karin, sa madaling panahon. So in other words, mga big time hold-upper po ito, sir?
Yun Karine, nakikita natin marami na po silang ginawa dito po sa Metro Manila at katulad nga po Karine na nabanggit ko, meron isang dalawang warrant of arrest sa Baguio City Karine. Mhm. Yung isa doon available, yung isa naman po ay hindi wala po siyang nirekomendang piyansa. At kaya po tuloy-tuloy po yung ginagawa nating manhunt operation dito sa ating gunman na si alias Lodi po. Okay, sir. So, bali ilang lahat po rito ang involved? Dalawa lang ito, Karine. Dalawa lang po ito. ah. Nakita naman natin doon sa mga lumabas na CCTV footage na yung ating pong driver ng motorcycle at yung gunman, yung rider naman po, yung driver ng motorcycle, ay sumurrender na po dahil na-pressure siya. Sumurrender na po ito kahapon. At naisampa na rin po natin yung kaukulang reklamo sa kanya na robbery with homicide dito po sa tanggapan ng Taga-Usig sa lungsod po ng Maynila. Lastly, Major, baka meron kang gustong ipanawagan, baka makakatulong ang palatuntunan ito. Kung ano man yung gusto mong ipanawagan, sabihin, go ahead po, sir. Yes, Karine, tuloy-tuloy po yung ginagawa po ng Manila Police District at natulong din po natin yung iba pa nating operating unit para po mahuli natin ito po ating subject na ito, si alias Floji. At kung nakikinig ka, alias Floji, sabi ko binibigyan ka pa ng pagkakataon ng inyong kapulisan na voluntaryo ka ng sumurrender. At sabi nga natin dyan, Karine, gagawin natin lahat ng paraan. Maraming kaganapan ng pumukaw na sa kamalayan natin ngayon dito, Karine, sa lungsod ng Maynila. Pero ang ating dito, Karine, mataas ang ating crime solution efficiency. Ibig sabihin, Karine, kung may mangyaring krimen, hindi natin napigilan, natutolve po agad natin na identify natin yung mga gumawa. And with that, sir, kami po'y nagpapasalamat muli sa inyong panahong pinagkaloob para sa palatuntunan. Go ahead po. Thank you. Maraming salamat, Karine. Sa ngalan po ng aming Chief PNP, ng aming pong Regional Director ng NCRPO, at ng aming pong District Director, ang aming punong taga-Timon, Brigadier General Arnold Evangelista Abad, isang kalmado at mapagpalang hapon po sa inyo lahat. Police Major Pilipinas, tagapagsalita ng Manila Police District.